The best things in life are free. Sa unang tingin, parang masayang tanawin ang pamimigay ng libreng gulay dito sa isang tourist area sa La Trinidad, Benguet. Kaya lang, habang may mga gulay na hindi nasayang at may libreng nabiyayaan, meron ding mga magsasaka na sa kabilang banda ay nalugi naman. Isa lamang ito sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. At hindi lang ang agrikultura ang apektado. Sa bawat patak ng gasolina na nagmamahal, bumibigat ang pasanin. Sa mga sektor ng transportasyon, produksyon at turismo. At ang Baguio City ang isa sa pinakanapuruhan. Alas 6 pa lang ng umaga, tumungo na agad ang mag-asawang magsasaka na si Renante at Jalin sa kanilang taniman ng gulay. Ganitong oras daw kasi sila karaniwang nag-aani ng mga pananim nilang romaine lettuce. Subalit ang dapat sana ay nakatakdang anihin, hinayaan na lamang na nakatanim hanggang maging overgrown o magulang na. Ito na kasi overgrown na to. This is romaine lettuce, pero makita mo na namumulaklak na, tapos mahaba na po siya. This is hindi na po ito pwede. Ito is makunat na, tapos iba na yung taste, mapait. Ang mga gulay na ito hindi na raw maibebenta. Isang linggo bago anihin, tumaas ang presyo ng krudo at umatras ang dapat sana ay bibili ng pakyawan. Ganito ang tipikal na sitwasyong nararanasan ngayon ng mga magsasaka sa mga bayan ng Benguet. At sa gitna ng krisis na ito, napipilitan ang ilang magsasaka na gawin ang hindi nila kailanman inakala. Ang hindi maani o mabenta ang mga pananim na pinaghirapan. Hindi dahil sa wala itong halaga, kundi mas mahal pa ang gastos sa pag-aani at pagbiyahe kaysa sa kikitain nila. Dito pa lang po sa farm namin dito sa Trinidad, mga to? Mga 2 tons, 3,000. Costing kasi nito mga 40 pesos. Lahat ng gamit mo sa farm. 3 times 40 that is 120,000. More or less. Kasunod ng pandemya, ito na raw ang maituturing nilang malaking dagok bilang magsasaka. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, tila nalumpurin ang hanap buhay nila. Mas malaki talaga kasi walang bumili. Parang mas grabe ngayon yung price. Mas Noon may grabe. 20 pesos, ngayon 5 pesos na lang sa farm. So, nung pandemic, magkano? At least meron nabibili. One month lang, gumalaw na siya yung gulay. Noon. Oo. Ngayon, medyo mabagal. 3 3 pesos, pesos 5 pesos na lang. Kaya kahit kakapiraso ang kita, pinapatos na nila, mairaos lang ang pang-araw-araw na gastusin. No choice. Rather than Pampalit na lang ng pambili ng bigas. rather than itapon. Minabuti na mag-asawa na tigil tanim muna habang malala ang sitwasyon. Kasi wala namang bibili. Sayang lang. Pinabigay, yung iba po pinamigay. Ito, hindi na namin nervous kasi yung magbubuhat po hanggang sa sakayan, tsaka magkukrudo ka pa. Kinabukasan, naabutan namin na nagbabayad si Jaylene sa isang lalaki. Nag-deliver ito ng mga gulay sa kanila para punan ang kulang sa order na i-deliver nila sa Manila.
Bumili kayo? From farm. Kasi kulang kami. Hindi na pwede yung tinignan natin. Kaya, Hindi na pwedeng kahapon. oo. Kaya kailangan namin kasi pinatanim din naman namin. Kailangan namin bayaran yung farmer. Matapos ikarga ang mga kahong-kahong gulay sa truck mula sa kanilang packaging center, nagpakarga naman ng krudo sina Renante sa katapat na gasolinahan. Sorry, magkano yung inaabot nung dati niyo pong presyo pagka nagpapakurudo po kayo dito? Dati po sir, yung balikan ng truck is pumapatak po yan ng 5 to 6 depende po sa ruta sa Manila. 6,000. Yes sir. Okay. Pero ngayon sir, matapos nga itong pagsipa pataas ang presyo, magkano na po inaabot? Pumapalo po yan ng mga 11 to 12,000. 11 to 12. Yes sir, yes sir. So halos dumoble po. Doble po. Medyo mahigit pa. Para matugunan ang krisis sa sektor ng agrikultura, nagbigay ng direktiba ang Department of Agriculture sa mga LGU na may nakahanda ng fuel subsidy para sa mga maitaniman. Libre na rin ang toll fees ng mga delivery truck na dadaan sa lahat ng expressways sa loob ng isang buwan. At naghahanda na rin ang kaukulang pinansyal na tulong ang Cordillera Administrative Region para ipamahagi sa mga magsasaka. Samantala, may ilang grupo naman sa Benguet Province ang nagpapaabot ng tulong sa tuwing may krisis. Hello, sir. Sakay ng police mobile, pinuntahan namin ang isang pwesto na meron daw libre mga gulay na ipamimigay. Yung hakot niyo, sir, ng gulay, saan niyo nilalagay yung gulay? May sobra sir, pinupunta po namin dun sa kampo namin sir. Tapos yung mga kapitbahay natin dun na mga residente, tawag namin. Oo, sir. Yung isang ganyan na radish. Bigyan na lang namin sa isang tao, isang ganyan. Bahala na sila mag-ati-ati. Ati-ati lang yung driver nila. Sa isang sulok sa palengke sa La Trinidad, Benguet, bulto-bulto ang mga labanos na hindi na naibenta sa merkado. Sanhi pa rin ng pagtaas ng presyo ng krudo. Nandito nga tayo ngayon sa La Trinidad, Benguet at ang nakikita natin ngayon dito sa ating gilid ay itong si ma'am, no? Sinusulatan niya ng salitang free itong mga sako-sako ng labanos dahil di na raw ito maibenta dahil wala nga masyadong umaakyat dito sa Baguio. Kung kaya't kesa naman mabulok, pinamimigay na lang sa ating mga kababayan. Isa si Clemencia Lapas sa mga nangunguna sa pakikipagtulungan sa mga magsasakang nais magpamigay na lamang ng mga aning gulay. Taong 2021 nang mag-umpisa ang kanilang pagkukusa na ipunin ang mga gulay na kaysa itapon ay ipinamimigay na lamang ng libre. So ganito ma'am, ilang kilo po ito? Ito mga 50 kilos. Ito na mga 80 kilos. Kasi mas malaki po yung sa 80 kilos ito. Opo. Saan po ito galing? Sa Mountain Trail po. Katuwang ang Philippine National Police sa La Trinidad. Tulong-tulong ang kapulisan na isakay ang mga sako-sakong labanos. Sila po yung asap na tumutulong sa atin. Halos umaga hanggang hapon. Tapos mayroon din yung mga LGUs natin, mga barangays, and yung mga private sectors na agency. Saan po dinadala pagkahakot po nila? Dinidistribute po sa mga mamamayang nating mga hindi kayang bumili ng gulay. Yung mga nangangailangan. Sa gitna ng tumitinding hirap ng buhay, umusbong ang diwa ng bayanihan. Buhay na buhay ito
sa proyektong Pacdao 2.0 ng PNP Benguet. Una itong ipinatupad noong kasagsagan ng pandemya at muling binuhay nang magkaroon ng krisis sa langis. I-distribute ulit sa mga matataong lugar, kagaya ng mga tourist spots, mostly dyan sa Strawberry Farm and other populous areas within our AOR. Actually, ma'am, binababa din namin sa Region 1, specifically La Union and Pangasinan. Tinatawagan din namin yung ibang police station natin doon ng mga kasamahan. Ay, gano'ng karami yung nakuha mo? Kunti nga, sir eh. Oo, pero okay na yan. Okay na po, alam plastic eh. Ano pakiramdam? Libre po. Eh, di masaya. Bakit o? Bakit o? Masarap libre. Tsaka masarap tong ano, kilawing labanos. Oo, kilawing. Kilawin. Yes. Thank you. Okay. Pag gano'ng kalaking bagay yan? Laki, pati kapitbahay ko. Bigyan mo. Pang sigang, pampababa ng kolesterol. Oo. Ito ay Pro Health. Sekreto ng mapamuhay, linisan ng mga ugat. Karamihan sa aming mga nakapanayam galing sa mga katabing probinsya lamang. Lubhang tinamaan ng krisis na ito ang turismo ng Baguio. Mas konti ang bumisita this year, no, compared to the same period last year or in the previous years. No. Some are even comparing it to pandemic levels, no, noong 2020. But it's not necessarily zero. No. So in general, ano siguro, estimation, it's 40 to 50% reduction in terms of arrivals, guests and visitors. Maluwag na ngayon ang mga kasadang dati-rati ay hindi malakaran dahil sa dami ng tao. Ang naging estimate together with the police estimate of crowd, nasa 80,000 yung this year. But our records for the past years is averaging ng 150,000 for this peak season. There were years na more than that, no? Even up to 200. That is when na talagang, those were the times, no? Na talagang mafe-feel mo kasi there are a lot of people, medyo ma-traffic. No? That's the primary one thing, no, na nakita natin sa city ni Mayor, na pag tourism na yung affected, maraming livelihoods, maraming businesses. The supply chain of tourism medyo malawak dito sa Baguio. Ang mga hotel na dating punuan tuwing peak season, ngayon ay bakante. Habang ang mga lamesa sa iba't ibang kainan, kakaunti ang kumakain. Ang isang pasyalang ito, sa halip na mapuno, tahimik at walang mga turistang dumarayo. Ang malaking pagbabagong ito ay tila isang panawagang dapat bigyan ng agarang solusyon upang maiwasan ang isang alternatibo pero masaklap na pagpipilian. We don't want to come to a point wherein people will be, start to lay some off just to save costs. Ngunit gaano man kabukas ang mga establishmentong tumanggap ng mga turista, hindi nila kontrolado ang desisyon ng mga taong gustong pumunta sa kanila dahil pare-pareha silang apektado ng krisis sa krudo. Immediately after the Panagbunga, which was the first week of March, naramdaman na natin, no, when we reviewed our occupancy for the coming Holy Week, which always is, by that time, mataas na. No? So when we visited our numbers, nagtaka kami. No? Hindi siya tumataas, nasa 40% lang siya. That really bothered us. No? And we asked other tourism establishments, and they showed the same figures of what we have. No? That was the time, of course, when the Americans... Inilibot ako ni Andrew sa isang sikat na establishmento dito sa Baguio upang ipakita ang ilang areas na karaniwang okupado raw tuwing ganitong panahon. So yan, kung mapapansin mo, on a weekend, supposedly Friday, puno yan because we have buffet, lunch buffet. Pero you will notice, hindi ilang tables pa lang siya.
Ang ilang kwarto rito na karaniway may nakabook, wala ring tao. We have our own bus. Ito malaki na itutulong. Ang establishmentong ito naglagay pa ng sarili nilang gas pumps para magkaroon ng assurance yung kanilang mga members na umakyat dito sa Baguio at hindi mawawalan ng supply ng fuel para sa kanilang pagbaba, ay binuksan nga nitong establishmento na to itong kanilang sariling gasolinahan para yung sino mga pupunta rito kanilang mga membro ay merong may kakarga sa kanilang mga sakyan para makabalik ng Manila. This is for our members and their sponsored guests. Ang idea kasi natin dito sa ating property, lahat ng kakailanganin nila as much as possible meron tayo. Dalawang dispenser. For gas and for diesel, sir? Yes, diesel and gasoline. Pero sa kabilang dako, may mga mas malubhang daingding ang mga motoristang direktang tinatamaan ng krisis. Isa sa mga pangunahing transportasyon sa Baguio City ay ang taxi. Mahigit 3,000 registered taxi units ang nag-o-operate sa lungsod. Tulad ng mga pampasaherong jeep, dito rin umaasa ang ilang residente at turista upang maihatid sa kani-kanilang destinasyon. Isa si Jose Ramirez sa mga matatagal ng taxi drivers sa syudad. Taong 2021 raw nang mag-umpisa siyang magmaneho ng taxi sa Baguio. Sa okay pong araw, magkano po yung average niyo pong inuuwing kita sa pamilya tuwing tapos ng pamamasada? Mga 1,000 lang, sir. 1,000. 1,000 a day? A day. Okay. Ano yun, sir? Yung biyahe nyo, mga ilang oras yun? 12 hours. Yan, sir. Ngunit nitong Marso, nagbago ang lahat. Ang dating 1,000 pisong kita kada araw, naging 200 piso na lang. Napupunta raw kasi sa crudo at boundary ang halos kalahating araw niyang pagbiyahe. 1 week na yun, sir, na nasubukan ko na kulang yung maiwi. Hindi sapat sa aming pamilya po. Talo. Talo talaga po. So, kumbaga parang sumatotal sa 1 linggo, biyahe, lugi pa. Yung maipon sana sa 1 linggo, kulang parang yung sa dati na hindi tumaas yung crudo, 1 araw sana yun. Dahil dito, napilitan si Jose na tumigil muna sa pagmamaneho. Kinausap niyo ba yung asawa niyo? Paano niyo sinabi na titigil na po kayo sa pagtataksi? Inabot ko na siya ng 200. Ito na lang ang kita ko. Kung minsan di ko po maiabot yung kasi mahiya ako sa kanya na walang kita. Kaya ano yan? Wala kang kita, di ano na lang, hinto muna. So, Sa ngayon, tumatanggap muna si Jose ng mga nagpapagawa ng sirang appliances tulad ng ref, washing machine at iba pang gamit para matustusan ang pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Ang kanyang misis na si Melanie, dumiskarte na rin. Buhat nang tumigil si Jose sa pagmamaneho ng taxi. Nag-umpisang manahi si Melanie ng ventilation tubes na ginagamit ng mga minero sa Itogon, Benguet. Ano po ito? 20 meters ang haba po. Eh, ma'am, dati mo na ginagawa talaga ito? Hindi po, ngayon lang po na ano siya sa pagtataksi po. Niloan ko po para makapagtahi ako ngayon. Ngayon lang din po ako binigyan ng ng gagawin doon sa sa Itogon po. Parang kumbaga ma'am, dati share lang. Ito, Opo, tulungan na ngayon, tulungan na. Apo, natapos ba? Sa kasalukuyan, sa mga order lang na ito, umaasa ang mag-asawa. Wala kami pagkukunan. Kaya, yun, naghanap kami nakita ko naman yung kaibigan ko, nagpapagawa siya ng ganito. Kaya sabi ko, subukan ko po. Ilang linggo ka na ma'am na nagaganito? O buwan na ba? May buwan na? Nag-start po ako nung March 28. 28. Opo, kaya parang wala pang isang buwan. Oo. April pa lang yun. Tapos nakagawa na po ako siguro ng
80. Sa presyong 100 kada rolyo, nairaraos na raw nila ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasi ginagawa ko po kahit gabi. Makaabot. Para makaabot po kasi ang dami kong bayarin eh. Pero ang hirap din po, sakit sa likod nito. Katuwang din ni Melanie si Jose sa paggawa ng ventilation tubes. Matapos tahiin ni Melanie ang mga trapal, si Jose naman ang nakatokang magrolyo nito. Lalong mahirap yung walay ng ganito, yung parang blower. Sir Jose, ano po ba ito? Ano to? Katulungan sa pagro-roll ng ano po, ventilation tube. Sir. Ventilation tube. Ano to? Yes, sir. Binili niyo to, sir? Hindi po, ginawa ko po to sir ng isang araw. Ginawa niyo lang? Parang isang araw din sir kasi naghanap ako ng ano dyan, yung mga tira-tira na kahoy. Opo. Hinahanap ko din to sa mga gamit ko dyan, meron din. Kaya parang ganun, Saan kayo nakakuha ng idea ng ganito? Ano lang siya, parang iniisip ko na paano kayo mag-roll ng kambas na para madali ka ako. Kaya, yun. Naka-idea lang kayo? Idea lang po. Sa gitna ng pagbabago, hindi nawala kay Jose ang kanyang sipag at talino. Nakagawa kasi siya ng simpleng contraption. Isang aparatong nagpapadali sa pagrorolyo ng ventilation tubes. Dahil may natatagong talento sa pagkukumpuni ng kung ano-anong mga bagay, gumawa rin si Jose ng sarili niyang solar panel para makabawas sa gastusin sa kuryente. Ito yung setup ng solar panel para makatipid sa ilaw. Sana kung kasi nabalitaan ko na tataas round yung ano, yung ilaw, yung kuryente. Yung kaya yun, bumili ako ng ganito, yung solar charge controller. Ang kulang lang dito yung inverter at saka yung solar panel. Although binakita na ako solar panel, sir eh. O kailangan mas malaki. Yung 100 watts yan. Punta dyan. Ano ang mga pwedeng patakbuhin po nito pagka kumpleto na? Pwedeng electric pan, pwedeng grinder, pwedeng TV. Para malaking bawas na. Parang opo. Bilang padre di pamilya, hindi madaling tanggapin para kay Jose ang sinapit niya sa pagtigil sa pagmamaneho. Talagang mahirap, sir. Kasi basta hindi ko masabi yung hirap niya sa walang kakakitaan. Dahil sa ano na yan. Masakit din bilang tatay. Masakit talaga, sir. Ang fuel subsidy na nagkakahalaga ng 3,000 pesos na nakuha niya mula sa lokal na pamahalaan, panandali ang nakatulong sa gastusin. Kulang yun din, sir. Kulang yung 3,000 na yun. Yun lang natanggap ko lang, sir. Sa krudo pa lang, hindi abot. Boundary at kulang pa sa crudo, sir. Yan, boundary at pag-crude, pero kailangan dagdagan para pang-crudo. Inuna muna namin yung parang assistance muna sa kanila, no? Kasi because of the limited fund ng LGU natin. So, yan muna ang binigyan natin ng pansin, yung public transport muna, no? Kaya lang, yung mga request na ng mga drivers is talagang mababa pa rin yung pamasahe natin, ano? Hindi nagtataas despite na may mga proposals sila sa LTFRB. It is a given fact na ang gasolina dito mas mataas compared sa lowlands. There are logistical factors why the gasoline here is higher or more expensive. Yung normal days natin, kwan pa nga, it can be up to 5 to 10 peso higher compared sa lowlands. Sa ngayon, patuloy muna siyang magrorolyo habang naghihintay ng rollback sa presyo ng krudo. Kasi gusto ko din yan, bumalik sa pagdadrive.
doon ko binubuhay yung aking pamilya. Pag-drive. So anong panalangin niyo, sir? Anong dasal niyo ngayon? Sana bumaba yung presyo ng diesel para bumaba naman yung bibilhin para lahat-lahat ay medyo makarelax. Ang tensyon sa gitnang silangan ay patuloy na nagdudulot ng krisis sa langis. Subalit sa kabila nito, nananatiling matatag ang puso ng mga taga-Baguio. Dito, sa malamig na hangin ng kabundukan, sa kabila ng nararanasang hirap, namamayani pa rin ang malasakit at pagkamalikhain ng mga tao. Ito ang Baguio. Hindi lamang isang destinasyon, kundi isang komunidad na patuloy na lumalaban. Magandang gabi. Ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.